Let us welcome Sheikh Al-Fadil, mashallah, tabarakallah, for the lecture, What is Jannah and Hell? Its description, pleasure, and punishment, by Sheikh Abdul Rahim Tilalan. فليتفضل فضيلتكم مشكورا حبيبنا. Ito pala purpose talaga nito. Ayan. Kaya pala may lawit eh, no? Tama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. Ang lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba ay nauuko lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpapala at kapayapaan mapasa ating propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang topic or paksa na Bismillah. Okay? So, ang topic po na ay atas sa atin ay ang tungkol sa paraiso at impyerno. Okay? So, ang tungkol sa paraiso at impyerno ay isang usapin na hindi natin kailangang kumbaga palakihin, pero ang dapat ay padalasin at padamihin. Ang pagtalakay kasi sa tungkol sa paraiso at impyerno ay kabilang sa mga usapin na napaka-importante dahil hindi magiging ganap na Muslim ang sinuman kapag hindi niya itinayo o yung pundasyon ng kanyang paniniwala sa bagay na ito. Ang usapin ng impyerno at paraiso ay asas ng iman. Ito ay pundasyon ng ating pananampalataya at ang paniniwala dito ay hindi dapat na haluan ng anumang pagdududa sa katotohanan hinggil dito. Ang pagkakaroon ng pagdududa tungkol sa paraiso at impyerno ay isang malaking, kumbaga magiging isang malaking kapintasan sa paniniwala at pananampalataya ng isang tao na maaaring humantong sa paglabas niya sa Islam. Okay? Kaya nga, sa Quran, kung titignan natin, napakaraming talata kung saan pinapaalalahanan tayo palagi patungkol sa impyerno, patungkol sa paraiso at impyerno. Okay? At sa panahon natin ngayon, ito yung katulad ng pag-alala sa kamatayan, tulad ng nabanggit kanina, at mga bagay na may kinalaman sa kabilang buhay. Isa sa mga usapin na may kinalaman sa umur gaybiya o mga bagay na hindi natin nakikita, pero obligado na paniwalaan natin ng buo na walang halong pagdududa ay tungkol sa paraiso at impyerno. Dahil ang totoo, lahat ng bagay na ginagawa natin, lahat ng bagay na pinaniniwalaan natin, ito ay para sa bagay na ito. Ito yung pinag-aandaan natin. Ito yung bagay na tinitingnan natin na magiging huling hantungan natin. Kaya nga hindi nagtatapos sa kamatayan. Hindi nagtatapos sa kamatayan dahil sa bagay na ito. Dahil sa kabilang buhay, ang huling hantungan natin ay kung hindi paraiso, impyerno. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, nasa napakaraming talata sa Quran, ay pinapaalalahanan tayo palagi. At ang palagiang pagpapaalala hinggil sa impyerno at paraiso ay para hindi mamatay yung pakiramdam sa atin dahil kung susuriin natin ang maraming tao sa ngayon, sa panahon natin ngayon. Okay?
Yung pakiramdam sa pag-iral ng paraiso at impyerno, ito yung kadalasan na nanghihina at kung hindi man nawawala sa tao, kung bakit masyado tayong nagiging attached sa dunya. Masyado tayong nagiging attached dito sa buhay sa mundo. Dahil nawawala o hindi natin nararamdaman yung bagay na dapat maramdaman natin sa tuwing mapapaalalahanan tayo patungkol sa paraiso at impyerno. Okay? Bago ko simulan yung pagtalakay patungkol sa paraiso at impyerno at yung mga katangian nito, gusto kong tanungin natin yung mga sarili natin. Ano yung pangangailangan natin para tayo mapaalalahanan hinggil dito? Yung tindi ng pangangailangan natin para mapaalalahanan tayo patungkol sa paraiso at impyerno. Ba? Kasi sa mga lalo tayo dito, mga OFW, nagtatrabaho tayo, at marami sa mga problema siguro na kinakaharap natin ngayon, dulot ng kung hindi pamilya, trabaho. Diba? Yun ay dahil yun yung buhay natin dito sa mundo. Diba? Yun yung buhay natin dito sa mundo. At itong mga bagay na ito yung madalas na nakakapagpalimot sa atin na meron kabilang buhay na dapat nating paghandaan at dapat din nating asikasuhin. Ba? Marami dahil sa mga problema sa mundo, namatay na lang na ang iniisip ay yung problema sa mundo. Di ba? Namatay na lang, problema sa mundo lang ang naisip nila at yun na yung kinamatayan nila. Hindi na nila naasikaso yung problema para naman sa paghahanda nila sa kabilang buhay. Yun ay bakit? Dahil sa sobrang pagka-attached nila sa dunya dito sa mundo. At alhamdulillah, sa Islam, makikita ninyo, no, yung mga katawagan sa mga bagay na pinaniniwala natin, malaki yung kinalaman sa mga literal na kahulugan nito. Bakit tinawag ang dunya na dunya? Dahil sa literal na kahulugan nito, ang dunya, ibig sabihin, mababa. Bakit tinawag ang sama na sama? Dahil sa literal na kahulugan ng sama ay bagay na mataas. Ngayon, bakit tinawag ang Jannah na Jannah? At bakit tinawag ang nar o ang impyerno na nar? Ang Jannah, sa literal na kahulugan nito, ay bustan o ibig sabihin ay hardin. Isa rin sa mga kahulugan na literal na kahulugan ng Jannah ay al-khuld. O ang ibig sabihin ay ang bagay na walang hanggan, walang katapusan. At tinawag siyang Jannah dahil isa rin sa mga kahulugan ng Jannah ay bagay na hindi nakikita. Ang Jannah yan, ibig sabihin hindi nakikita. Kasi bakit? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa isang hadith qudsi, a'adadtu li'ibadi salihin fil Jannah. Ma la 'aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Sa Bukhari, sinabi ni Abu Hurairah, wa in syi'tum faqra'u qawla Allah Ta'ala. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, aning ayat? Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, yung mana nung aya is yung inihanda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa paraiso. Masalul jannati, hindi yung masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun. Pero sa kahulugan ng talata, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, wa in syi'tum faqra'u qawla Allah Ta'ala, yung sinabi niya na sa paraiso, mga bagay na hindi pa natin nakikita. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sinabi ng Allah Ta'ala sa Quran, fala ta'lamu nafs, at hindi nalalaman ng sinuman ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, kung ano ang itinago sa kanila na makakapagpaligaya sa kanila sa paraiso. Jazaan bima kanu ya'malun, at yun ay katumbas o gantimpala ng kanilang mga ginawa nung sila ay nasa mundo pa.
Okay? At sa so ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Kasi sa paraiso, walang bagay sa mundo na meron sa paraiso. Maliban sa pangalan. Maliban sa pangalan. Kasi sa Quran, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, bakit natin kailangan banggitin ito? Kasi si Allah subhanahu wa ta'ala nagbanggit ng mga katangian ng paraiso sa Quran. Okay? Mga bagay na maunawan at maintindihan natin. Yun lang yung dahilan. Di ba? Kasi yun yung kailangan natin. Para tayo magkaroon ng alin, ito yung sinasabi ko na pakiramdam na hindi dapat mawala sa atin. Pagka sa tuwing pinag-uusapan ang tungkol sa paraiso. Yung pakiramdam ng pananabik. Ngayon, sino sa atin, tuwing pagka nababanggit ang tungkol sa paraiso, nakakaramdam ng pananabik? Nakakaramdam pa ba tayo? Diba? Kasi aminin natin o sa hindi, may mga pagkakataon, parang pag nababanggit yung paraiso, hindi ganun kalakas o katindi yung pananabik na nararamdaman natin. Parang dumaan na lang sa atin na ganun. Walang tayong naramdaman. Pag nababanggit yung impyerno, hindi na tayo nakakaramdam ng takot o ng tangingilag. Na takot na baka tayo mahulog doon. Diba? Aminin natin. Kasi ito ang iman eh. Ganyan ang iman eh. Tumataas, bumababa. Tumataas, bumababa. So yung mga pagkakataon na hindi tayo nakakaramdam ng pananabik sa tuwing nababanggit yung paraiso, sa tuwing napapaalalahanan tayo patungkol dito, hindi tayo nakakaramdam ng takot o pangingilag sa tuwing napapaalalahanan tayo patungkol sa impyerno, baka nasa punto tayo na yung iman natin ay hindi ganun kalakas. Kasi tandaan natin, bakit binanggit mo si Subhanahu wa ta'ala sa napakaraming talata ng Quran at palagi tayong pinapaalalahanan patungkol sa paraiso at impyerno kasi ayaw niya na mawaglit sa atin yung pakiramdam ng pagkakaroon ng pananabik at yung pagkakaroon ng takot sa tuwing mababanggit itong mga bagay nito. Kasi bakit? Yun yung bagay na naghihiwalay sa atin sa mga hindi mananampalataya. Kasi sa kanila wala yan eh. Para sa kanila yun. Hindi sila makakaramdam ng ganun. At yun, doon mo mararamdaman yung pagiging mananampalataya mo. Kasi bakit? Gumagalaw yung puso mo eh. Yung emosyon, malaki ang kinalaman. Yung pakiramdam, malaki ang kinalaman. At yun yung pagiging tao mo. Kasi pagka wala ka nun, pakiramdam, pagka wala ka ng emosyon, hindi ka naaantig sa mga paalala, hindi umiepekto sa'yo. Di ba? Kasi yun yung iman. Yun yung humihina sa atin. Yun yung nawawala sa atin. Nasabi natin kanina, ang patungkol sa paraiso at impyerno, hindi kailangan na, kumaga, yung palalimin natin ng gusto, yung pagtalakay dito. Kailangan lang natin dalasan. Diba? Maiksing papapaalaala, pero araw-araw, linggo-linggo, minuto, mas madalas, mas maganda. Kasi bakit? Yun yung sinasabi natin. Hindi mawala sa atin yung pakiramdam. Kaya kasi Allah paulit-ulit, binabanggit niya yan. At pag binanggit niya ang paraiso, pagkatapos ng babanggitin niya ang tungkol sa impyerno. Diba? Ngayon, ang Jannah, tinawag siyang hardin. Tinawag siyang bagay na walang hanggan. Kasi yun yung kailangan natin habang tayo nandito sa mundo na tayo ay mapaalalahanan. Tingnan ninyo bakit hardin o bakit Jannah? Kasi yun yung bagay na maraming tao makaka-relate sa kung ano yung hatid na kapanatagan at kasiyahan nito. Diba? Yung hardin para sa mga taong pagod sa kanilang trabaho, yun yung pagka pinuntahan nila, makakaramdam sila ng relaxation. Diba? Yung mga matador. Kaya nga yung mga, alam niyo ba yung mga matador, yung mga sunna na pagkatapos nilang magkatay ng mga hayop ay pumunta sa mga hardin. Alam niyo ba sunna yun? Kasi bakit? Dahil syempre, katay sila ng katay. Diba? Yung may epekto yun sa personality. Yeah? So, hinahabilinan sila o sunna sa kanila na pumunta sa mga garden, sa mga pananim, pagkatapos silang gawin yung mga bagay para mabalik sa kanila yung pagiging soft. Diba? Kasi yun yung hatid doon. Sa mga nagtatrabaho, sa mga pagod, sa mga may problema, gusto mong medyo ng konti, doon ka pupunta. Yun yung hatid ng hardin sa atin. Diba? Ngayon, marami sa atin dito siguro makaka-relate yung sobrang stress sa trabaho. Diba? Nag-announce. Okay, meron tayong hotel. May holiday, may hotel tayo. Next, ganito, yan.
So, pagpasok natin sa hotel, anong ginagawa natin? Siyempre, hindi tiyatanong natin, anong klaseng hotel, saang hotel, ganyan. Kasi bakit? Alam mo, yung hotel, pagpunta mo doon, anong titingnan mo doon? Ganda, di ba? Sarap ng pakiramdam mo. Parang after a long period of working, buwan, di ba, nako-compensate yun. Sinusubukan nilang ma-compensate yun in 1 day or 2 days. Di company, ha? Yeah, ngayon, pagpasok mo sa hotel, anong gagawin mo? Ikot. Di ba? Tingin dito, tingin doon. Wow. Ganda, swimming pool. Sarap ng pakiramdam. Titingnan mo yung pagka-building. Ganyan. Pagod ka eh. Gusto mo ng relaxation. Di ba? Sino nakaka-relate sa ganung pakiramdam? Siguro lahat tayo, lalo na mga nagtatrabaho. Di ba? Naintindihan niyo yung ibig kong sabihin, yung pakiramdam na dulot nun sa'yo, yung sarap ng pakiramdam, yung ligaya, kasi pagod na pagod ka, gusto mo ng ganun. Di ba? Imagine niyo yung dyan na. Kung sa dunya, nakakaramdam tayo ng ganung klaseng pananabik, di ba? Pagpasok mo sa hotel, pasok ka sa kwarto mo, di ba? Oh, may jacuzzi. May ang ganda ng kama, ganda ng ganyan. Sarap ng pakiramdam, di ba? Ganda ng view, tinitingnan mo yung tingnan kayad sa bintana. Overview. Relate ba tayo? Relate na relate, di ba? Ngayon, ulitin ko. Paano yung dyan na? Paano sa paraiso? Ano kayang klaseng pakiramdam? Same na. Di ba? So, kaya lang balikan natin yung mga literal na meaning. Una, bustan, hardin. Alam na natin bakit. Di ba? Yung pinagkaiba nito, jannatul khuld. Di ba? Ibig sabihin ng jannatul khuld, hardin. Natatamasahin mo ng walang hanggan. Doon ka mananahan, doon ka mananatili ng habang panahon. Di ba? Ngayon, ang mga katangian kasi ng paraiso sa dalawang bagay natin pwedeng i-categorize. Isa yung physical na mga characteristics nito na binanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran sa napakaraming talata. At pangalawa yung ma'nawi o yung moral, yung moral descriptions ng Quran, ng paraiso sa Quran. Okay? Ngayon, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, para simulan natin yung wasful jannah, simulan natin yung mga tangian na binanggit niya Allah Ta'ala sa Quran tungkol sa paraiso. Una sinabi niya, masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anharun Okay, banggitin natin itong unang talata na ito. Sinabi ng Allah sa Quran, was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Ala sururin masfufah muttaqina 'alayha mutaqabilin. Yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun biakwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. La yusaddauna 'anha ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. سبحان الله. Ang Quran kasi sa Arabic. Alhamdulillah, nabigyan tayo ng biyayaan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mapag-aralan ang Arabic. Iba talaga pag nababasa mo yung Quran ng Arabic at naintindihan mo siya sa Arabic. Iba yung effect.
Kaya, samantalain ko lang yung pagkataon na to na hikayatin kayo ng pag-aralan pa rin ninyo yung Arabic. Wala sa edad dyan. Wala sa edad. At ito, ano lang to, pinasok ko lang sa lecture natin kasi marami kasi sa atin minsan nakadepende na tayo sa translation. Sa ano kasi hindi na tayo nagsikap, hindi na tayo naghahangad pa na matuto. Wag mag-aral pa rin tayo ng Arabic para kahit man lang sa mga bagay na ito maramdaman din ninyo inshallah yung nararamdaman namin na nabigyan ng pagkataon na makaunawa ng mga talata ng Quran. Kasi iba po talaga yung pakiramdam. Yung sinabi nga sa Quran, sabi ko na sila mga nauna. Tinawag niya Allah subhanahu wa ta'ala yung mga nag-uunahan. Okay? Tung sa pagkapatawaran at biyaya ni Allah. Ulaikal mukarrabun. Sila yung mga malalapit fi jannatin na'im sa paraiso. No, na punong-puno ng biyaya at pagpapala. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga talata na to. Itong talata na to kasi binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga katangian ng paraiso. Yung physical na katangian para maintindihan natin kung gaano tayo gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala na masabik. Yun eh. Kailangan masabik tayo, kailangan manabik tayo kasi yun yung magiging motivation mo para paghandaan siya para makuha mo siya 'di ba? At yung iman natin, although hindi pa natin siya nakikita, 'di ba? Yun doon mo naman mararamdaman yung connection mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito, kaya ko kayo inaano na hinikayat din na pag-aralan pa rin ang Arabic. Kasi alam niyo yung connection natin sa Quran. Yung connection natin sa Quran. Ito yung magpapaalala palagi sa atin. Papaalala para sa atin palagi patungkol sa mga paksa na to na inihanda namin para sa inyo ngayon. Tungkol sa akhirah na inshallah tatalakayin ni Sheikh Yahya, tungkol sa buhay, tungkol sa paraiso at impyerno, 'di ba? Tungkol sa kamatayan. Pagka nabuo natin yung ugnayan o yung relationship natin sa Quran, itong mga bagay na ito palagi tayong mapapaalalan. Sabi nga sa iyo, kung bubuksan lang natin ang Quran, sa dami ng paalala ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa paraiso at impyerno, hindi pwedeng hindi mo mararamdaman yung pananabik sa paraiso. Kasi itong mga talata na ito, tulad halimbawa, sinabi niya, lalo na pagka ikukumpara mo na siya sa dunya. Diba? Kung ano man yung mga characteristics o yung mga katangian, okay, mga paglalarawan na inilahad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran patungkol sa paraiso, sa tuwing binabasa mo yun, tapos maiisip mo yung buhay dito sa mundo, parang mapapaisip ka nga, is it worth it na gugulin mo yung buong buhay mo, di ba? Para sa mga makamundong bagay na sa huli, hindi mo naman madadala pag dumating na sa iyo yung kamatayan. Tapos marirealize mo, yung mga bagay na yung buong buhay mo, ginugol mo para makaipon ng ganito, makapagpatayo ng ganito, makabili ng ganito, sa huli, wala pala. Tapos magbabasa mo sa Quran, ito mga paglalarawan na ito ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Parang, dito pa lang sa mundo, makaramdam ka na ng panghihinayang. Kasi sa kabilang buhay, wala nang magagawa yung alin. Yung panghihinayang. Wala nang magagawa yun. Hindi yun sa akhirah o sa araw ng paghukom, doon pa lang tayo, di ba? Doon pa lang tayo magsasabi na kung ginawa ko lang ganito, kung pinagandaan ko lang ganito. Wala na. Tapos na yung panahon na ikaw ay sisisi dahil hindi mo siya pinagandaan. So sinabi nila sa Quran, ala sururin mawduna muttaqina fiha 'alayha mutaqabilin, di ba? Yung higaan, nasasandalan mo, nakasandal ka doon, nakasandig ka doon, gawa siya sa silk, sa seda. Di ba? At mayroong umiikot sa iyo ng mga servants, pure. Di ba? Siguro sa atin, hindi natin masyadong ma-appreciate ito, pero yung mga mayayaman, di ba? Alam niyo yung kapag payabangan sila ng mga nila,
Ng mga servant, mga katulong. Yung mga nagtatrabaho para sa kanila, payabangan sila, paanuhan sila. Pero doon, sa paraiso, sino mga katulong mo? Mga puro. Diba? Pag sinabi nating puro, wala kang, kumbaga lahat ng pwede mong ipagmayabang, ipagmamayabang mo siya. Pero ang inaano natin dito is yung pakiramdam na yun. Ito, inahambing ni Allah. Inahambing ni Allah. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa paraiso, kung ano mang meron doon, wala dito sa mundo maliban sa pangalan at katawagan. Para lang ikaw ay para lang ikaw ay makarelate. Kasi kung hindi ka makakarelate, paano ka makakaramdam ng shock? Paano ka makakaramdam ng pagkasabik? Diba? Ang ulitin ko pagka impyerno at paraiso pinag-uusapan, ito ang goal natin. Diba? At yun din yung goal ng Quran. Bakit binanggit ng marami yung tungkol sa paraiso? Ba't siya nagbabanggit ng mga paglalarawan na ito? Ba't siya nagbabanggit ng mga descriptions ng paraiso? Diba? Gusto kanya Allah na manabik. Kasi bakit? Yun yung magiging motive mo. Yun yung magiging push mo. Okay? Yatufu alayhim wilanun mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Diba? Papalibutan ka ng mga servants mo, may dala silang mga cups, may dalang wine. Pero yung wine na yon hindi nakakalasing. Hindi nakakapagdulot ng sakit ng ulo. Ngayon, yung mga nakatira sa mga alam nyo kung anong hangover meron sila, di ba? Baka hanggang ngayon, tulog pa. Pag-gising nun, sigurado, sakit ng ulo nun, hangover. Di ba? Itong mga to, binabanggit niya lang, walang hangover to. Wafakihatin mimma yatakhayyarun, at kahit anumang prutas na naisin ninyo. Wala khairin mimma yashtahun, at anumang karne ng mga poultry na naisin ninyo. Kaya hindi ka na mamumroblema ng high blood, wala ng kolesterol. Kahit kano-gano karaming karne kainin mo. Okay? Wag ka amsalil lu'lu'il maknun. Ibang lu'lu' ito Pero yung lu'lu sa Arabic is perlas. Perlas talaga. Perlas. Jazaan bima kanu ya'malun, at yun ay katumbas dahil sa kanilang mga ginagawa. Ito pa, la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Sa paraiso, hindi ka makakarinig ng laghu, mga vain talks, mga walang kwentang salita. Pag may kasama kang gano'n, nakakainis, di ba? Salita ng salita, kung anong pinagsasabi, wala namang kwenta, nonsense. Di ba? Nakakairita, di ba? Di ba? Sa paraiso, wala nang gano'n, alhamdulillah. Yung mga marites, wala na yan. Yung mga kwento ng kwento, wala namang kwenta. Wala na yan. Wala ta'asimat, yung mga masasama na mga pananalita. Wala na tayong maririnig na ganun doon. Illa qilan salaman salama. At liban sa mga pagbati ng kapayapaan at mga mabubuti at magandang salita. Yun yung para sa mga sabiqun. Diba? Isang grupo pa lang yan ng mga tao makakapasok ng paraiso, yung mga nakipag-unahan. Okay? Washabul yamin, at ito binanggit din ni Allah, although lahat siya sa paraiso, pero tinitingnan lang natin, siyempre sa Jannah is darajat. Ang paraiso ay level pa din yan, levels pa rin yan. So yung mga washabul yamin naman, yung mga tatanggap ng kanilang aklat, ng gawain, sa pamamagitan ng kanilang mga kamay, yung ashabul yamin, fi sidrin makhdud, ganun din. Sa kanilang mga higaan at mga sandalan, wa talhim mamdud, wa dhillin mamdud, naka-shade sila, wa ma'in maskub, wa fakihatin kathira. Halos hindi na iba. Wa furushim marfu'a, inna ansha'nahunna insha'a, wa ja'alnahunna abkara. Uruban at raba. Ngayon, ta-translate natin ito kasi mapupunta sa kanila, mga lalaki, makinig kayo. Magkakaroon kayo ng mga servants ng mga babae. Uruban at raba. Sila ay mga puro at dalisay. Yung mga nangasawa, sabi Makinig, sandali lang, huwag kayong mga sisters. Hindi sila ganun lang. Kasi yung servant mo na yun.
Meron silang mga ganun. Ilan yan, Ustad Mahmoud? Ilan? 72? 72. So kung ang mga servant ganun, paano kaya yung mga sisters sa paraiso? Diba? O so kung nanonood kayo ng Miss Universe, pakita nyo mga gaganda ang babae doon, ang papangit nun. Ha? Okay, hindi ako nanonood dun eh. Hindi ako nanonood dun. Teke. Ito binabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, subhanallah. Totoong kagandahan. Puro at dalisay. Puro at dalisay. Asar pakinggan, di ba? Puro dalisay. Kasi sa totoo lang, para sa mga kalalakihan, importante ba sa atin? Puro at dalisay? Importante yan. Ha? Pinag-usapan natin paraiso para tayo malabik. Wag lang kayo dito manabik, ha? Mga kalalakihan, wag lang kayo dito manabik. Kasi isa lang to sa napakaraming biyaya na nagbibigay niya subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Ya, Uruban na Turaba. Ya ashabil yamin, sullatu minal awwalin, wa sullatu minal akhirin. Wa waqahum Allah sharra tikal yawm, wa laqahum nabratan wa surura, wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira, muttaqiina fiha 'ala al-ara'ik, la yarawna fiha shamsan wa la zamharira. ودانية عليهم ظلالها وظلت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. So sa isa pang talata ng Quran, sinabi ni Allah, وَوَقَاهُمُ اللَّهُ at pinotektahan sila ni Allah sa sama ng araw na yun, sa sama ng araw na yun, at وَلَقَاهُمْ نَظَرَةً وَسُرُورًا. Sila ay sinalubong ng mga bagay na makakapagpaligaya. At ang gantimpala ng kanilang pagtitiis ay ang Jannah at Zelda at 10 minutes. Si Ustad Mahmoud, ano to eh? Walang tawad to eh. Muttaqina fiha al-araik at doon yung paglalarawan ni Allah, nakasandal ka sa kama mo, nagawa sa, yun nga, sabi natin kanina, gawa sa seda, okay? At habang doon ay nakashade ka, la yaraw na siya, hindi ka naarawan. Hindi ka, alam niyo yung pagka sumandal ka nun, masisinag ka, masisilaw kang ganun, walang ganun. Diba? So yung lugar na kung saan nandun ka, relax na relax ka, gusto mo tagapaypay, kahit ilang tagapaypay. Gusto mo aircon, 15 degrees. Yeah. Wadani at bababa sa'yo doon yung puno. Ano mang naisip mo, isipin mo lang ganun. Para, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Diba? Nasa harapan mo na. Okay? Wa yutafu alayhim at yung mga servants mo umiikot sa'yo, dala yung mga cups out of nagawa from gold. Okay? At ruby. May mga pinalamutian siya ng mga ruby. Okay? وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. Yung pinakamasarap na inumin na nabanggit dito, mizaj. Mix siya sa zanjabil. Ginger. Diba? May inumin dito yung ginger ale. Alam niyo ba yun? Sarap, diba? Iba ito, ha? Sabi ko nga sa inyo, pangalan lang ang meron dito. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Subhanallah, ito yung mga kabilang sa ilan lang sa mga palatandaan paglalarawan ng paraiso. Diba? Pero yung moral na characteristics ng paradise is more, alam natin, kasi kung ito nasasabik ka sa mga physical o yung mga material things na binanggit ni Allah sa Quran na meron sa paraiso, di ba? Mas masarap yung moral.
yung moral, sabihin yung mga bagay na hindi natin nakikita, pero hindi natin pero nararamdaman natin. Diba? Kasi, subhanallah, kasi kung ano natin, mas marami yun eh. Mas marami yun eh. Yung faizin, yung pakiramdam na ikay, yung honor na ibibigay sa ni Allah sa kabilang buhay. Yung ikaw ay paparangalan. Di ba? Yung ganong pakiramdam. Kasi mas masarap yun eh. Di ba? Kaysa bigyan ka ng kumbaga malibre ka sa hotel, mas masarap yung akit ka ng stage. Di ba? At ikaw ay gagawaran ng reward. Manawi yun, hindi yun maddi. Ibig sabihin, hindi yun material na bagay na gantimpala. Di ba? Hindi naman, pag ikaw ay pinarangalan, hindi naman yung plake. Di ba? Hindi naman yung plake, yung cash. Hindi. Ibig ko sabihin, yung feeling na ikaw ay, yung honor na naibibigay sa'yo nun. Di ba? Yung honor na ibibigay nun sa'yo. Kasi after nun, yung ligaya, yung nabubus nun yung moral mo, yung motivation na ibibigay sa nun, at what you would become, di ba? Pagkatapos nun. Kasi feeling mo, tumaas ka ng ranggo sa mundo. Di ba? So imagine mo yun, pakiramdam na yun, ikaw lang, na-promote ka sa trabaho mo, ang sarap eh. Di ba? Doon sa Jannah, yun yung pakiramdam mo, pero ang nagpo-promote sa'yo, sino? Si Allah. Di ba? Again, eto mga bagay na to, kasi sa 10 minutes na lang daw, baka ngayong 10 minutes, ilan na lang ngayon. Bantay na bantayan si Ustad Mahmoud. Di ba? So again, subhanallah, kung gusto natin ito, na, kumbaga, yung mga katangian ng paraiso, nasa Quran lahat. Di ba? Kaya nga, ang sikreto, para lang hindi mamatay sa atin yung pakiramdam ng pananabik sa paraiso is Quran. Kasi ang paraiso at impyerno, hindi pa natin napag-usapan yung impyerno. Kasi kung ngayon nakakaramdam tayo ng pananabik, pagka pinag-usapan natin yung impyerno, ang dapat maramdaman mo naman ay takot, pangingilan. At yun lang yung talagang kailangan. Ito yung pinakamagandang mapaalalahanan tayong lahat. Kasi sabi ko nga, lahat ng ginagawa natin, kasi ang usapin ng paraiso at impyerno, it's about us. It's about us. Tungkol sa atin. Tungkol sa'yo, sa sarili mo. Diba? Paano pinapahalaga nito? Kasi para sa'yo yan eh. At ikaw ang usapin niyan, ang ending niyan is ikaw. Diba? Kasi ang akida, pag pinag-uusapan natin na akida, ang ending niyan sino? Si Allah. Pinag-usapan natin si Allah. Pagka impyerno at paraiso, ikaw. Ikaw to. Para sa ito. Anong kailangan mong gawin? Anong kailangan mong gawin? Anong paghahanda kailangan mong gawin? Diba? So, ulitin ko, lahat ng ginagawa natin, sala, lahat ng ginagawa nating pag-aaral, lahat ng para saan? Para dito. Para sa paraiso. Diba? At alhamdulillah, hindi nagkulang ang Quran sa pagpapaalala sa atin at hindi nagkulang sa pagbibigay ng mga bagay na makakapagpamotivate sa atin. Okay? To work more for it para sa Jannah. Okay? Likewise, hindi siya nagkulang ng pagbibigay ng warning at pagbababala sa atin sa pamamagitan ng paglalahad ng mga katangian ng interno nang nasa ganun, gawin mo ang lahat na magagawa mo para maiwasan mo to at hindi ka humantong dun sa bagay na yun. Kasi dalawa lang, paraiso at impyerno. Okay, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Takbir! Takbir! Sino gusto mong pumunta ng paraiso? Chef Brad, jazakumullah khair. Chef, one question. Okay.
Okay. Ladies, So, kanina. babae muna. Okay, babae ha. Nagbigay ako ng 3 literal na kahulugan ng Jannah. Ano yung 3 na yun? Ladies. Nauna yata si sister in brown. Jeff. Yung nasa gilid. Kayo sis nauna. Ano yung binigay natin yung 3 sa mga literal na kahulugan ng paraiso or Jannah? Ano daw? Ano yung una? Garden? Jannah. Okay, correct. Congratulations. Okay, bigay na lang. Sino gusto mo bigay? May isa pa? Okay na, okay na. Okay na? Okay, syukran wa jazakumullah khair Sheikh Abdul Rahim Kilalan. Mashallah sa lecture na Jannah and Hell. Sister, congratulations. Barakallahu fiik.